Maaaring mangyari ngayong buwan ng Hulyo bilang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Taunang selebrasyon nito sa Pilipinas na naglayong palakasin ang kamalayan at paghahanda ng mga Pilipino sa mga sakuna at kalamidad alinsunod sa Executive Order No. 29 na nilagdaan noong Hunyo 28, 2017. Saklaw nito ang apat na pangunahing aspeto gaya ng prevention and mitigation, preparedness, response at rehabilitation and recovery. Nilalayon din nitong bigyang diin ang kahalagahan ng personal na responsibilidad at pakikiisa sa pagbuo ng isang bansang handa sa mga sakuna. Ayon kay Fire Senior Superintendent Arthur Sawate, ang Assistant Regional Director for Administration ng BFP Region 1, nakatuon ang kanilang paghahanda ngayong tag-ulan lalo na ngayong naging bagyo na ang binabantayang low pressure area na pinangalan ng Bagyong Bising. Inihahanda na nila ang kanilang mga fire truck, tauhan at kagamitan para tumugon sa pagresponde sa posibleng pagkakaroon ng baha sa ilang lugar o iba pang problemang dulot nito kung kinakailangan. Ngayon po ay ang July po ay isang Disaster Resilience Month. So bahagi po tayo na nag-prepare, naghahanda para sa bagyo. So far by July, yan po kasi ang inaasahan natin na tag-ulan. Kaya yung BFP ay kasama itong mga inihahanda nating mga fire truck na sana operational, ang ating mga personnel with trained palaging handa. So yan yung piniprepare natin na yung pag-re-respond din naman sa baha at kung ano yung idudulot ng tag-ulan na ito na possible na sakuna, ay yan ang pinaghahanda na yung Bureau of Fire. Sa kabila ng pag-ulan, patuloy pa rin nakapagtatala ng insidente ng sunog sa rehiyon. Dahil dito, nagbabala ang Bureau of Fire Protection Region 1 sa publiko na mag-ingat ng husto dahil ang sunog ay maaaring mangyari anumang oras. Karamihan sa mga sunog ay dulot ng mga depektibong kable, nakalimutang appliances, short circuit o overloading. Pinaalalahanan din ng publiko na doblehin ang pag-iingat lalo na sa paggamit ng kuryente ngayong panahon ng tag-ulan. Sabi nga natin, yung sunog po ay walang pinipili, walang pinipiling oras, walang pinipiling kahit sino. Babae, lalaki, professional ka man o walang kaya sa buhay, may kaya naman, ay pwedeng possible na magiging biktima ng sunog. Kaya nga kahit umuulan ay possible na magkakaroon ng sunog. Sa paalala natin sa ating mga kababayan na dublihin pa rin natin yung ating pag-iingat, lalo pag nagkaroon ng brownout, hindi natin tinanggal yung mga nakasaksak na appliances sa ating mga pinagtatrabahuan or sa ating tahanan, ay posible na magkakaroon ng short circuit or overloading or biglang nagkaroon ng spark sa ating mga appliances. So yan ang isang sanhi ng ating pinaghahandaan, pinapaalala ng ating mga kababayan na palaging tanggalin yung mga posible na dahilan ng sunog gaya ng mga ating mga appliances ay kailangan tanggalin or ipa-check natin sa mga technicians, electrical technicians, yung ating mga wirings para sa ganun ay maiwasan natin ang sunog. Kasi karamihan sa ating statistics, karamihan ng dahilan ng sunog ay dahil sa kuryente. So yan po yung ating paalala sa ating mga kababayan na dublihin natin ang ating pag-iingat. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Libertad Comus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!